Being a born-again Christian, ang puso natin ay magkaroon ng desire na lalong mapanibikan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ma-meditate ito araw-araw. Dahil ang Bible, hindi lang ito book na magbibigay sa iyo ng information. Ito ang manual natin habang nagpapatuloy. Sabi ng awit 119 verse 97, iniibig ko ang iyong kautusan. Palagi ko itong pinagbubulay-bulayan. Araw at gabi. Ito yung magiging meditation ng isang taong binago. Kung ikaw ay tunay na born again, ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo na maging uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Isipin mong mabuti kung meron kang mahal. Love letter at boses niya ang gusto mong pakinggan. Ganon din ang pagmamahal natin sa Diyos. Kung totoong mahal mo ang Panginoon, hahanap-hanapin mo ang kanyang mga salita. Kasi ito ay buhay na nagkukultivate sa ating puso at bumabago sa ating karakter. Kasi buhay ito. 4 verse 12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan, kaloob-looban ng buto, nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Ang Biblia ang tumutulong sa atin na mai-reveal kung sino ang Panginoong Jesucristo at kung ano ang kailangan nating gawin habang nagpapatuloy sa pananampalataya. At ang Holy Spirit ang patuloy na gagabay sa atin at magbibigay ng pangunawa sa atin para maintindihan natin ang hiwaga ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay Christian at hindi ka nauuhaw sa salita ng Diyos, ibig sabihin, sign ito na hindi ka tuluyang na born again o na bago. Hindi lang mga newborn Christian ang kinakausap dito kasi pwedeng manlamig kahit yung mga matatagal ng mananampalataya, panghinaan ng loob, mawalan ng gana sa pagme-meditate ng Word of God, at ito yung tinatawag ng mga lukewarm Christian. Nakabase ang kanilang pagmamahal at paglilingkod sa Lord dahil sa kanilang emosyon lang. At ito ay sign na tayo hindi tuluyang na born again.